State of the Nation. Mabilis na niyamon ng apoy ang duplex na ito sa Molo, Iloilo City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mitya ng sunog ang palyadong linya ng kuryente sa luma ng bahay. Sa second floor nagsimula ang apoy. Doon nakuha ang mga labi ng nangungupahang mag-asawang guro at ang kanilang anak na babaeng 7 taong gulang. Nasa 8 bahay naman ang nasunog sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Walang naiulat na sugatan o nasawi. Ayon sa isang residenteng pauwi galing trabaho, himalang nakalabas ang asawa niyang na-stroke na naiwan sa bahay. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang 6 na alagang aso ng isa sa mga nasunugan. Nakitang nakatali ang mga ito. Bago ngayong gabi, 31 ang sugatan sa salpukan ng 2 bus sa EDSA Bus Carousel. Sa impormasyon ng MMDA, sumalpok ang isang bus sa sinusundan nitong bus sa northbound lane sa EDSA Guadalupe. Agad nakaresponde sa lugar ang mga otoridad at mga ambulansya para magbigay ng paunang lunas. Bumigat ang trapiko sa EDSA Guadalupe northbound dahil sa aksidente. Isa pang bago ngayong gabi ang inaapulang sunog sa bundok sa Barangay Pundaki sa San Antonio, Zambales. Sa naturang barangay matatagpuan ng anawangin at nagsasako na patok sa mga turista. Ayon sa San Antonio Fire Department or Fire Station, kaninang tanghali pa nagsimula ang sunog na mabilis kumalat dahil sa malakas na hangin. Wala naman daw nakatira sa bundok at sa paligid ng ilog sa paanan nito. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at kung gaano nakalawak ang naapektuhan. Yung pulis, Humantong sa barilan ang bypass operation kontra illegal na baril nitong weekend sa sitio Tugatog, Barangay Tambubong sa Bukawi, Bulacan. Naaresto ang isang sospek. Ang kapatid naman niya nakatakbo at nagtago sa mga pilapil sa tabing kalsada. Saktong huminto roon ng motorsiklong sakay ng tumutugis na si Police Staff Sergeant Dennis Kudiamat. Dumating ang pulis, Tinambangan at bumagsak si Kudiamat. Lumapit ang sospek at binaril siya sa ulo. Dinampot niya ang baril ni Kudiamat at itinakas ang kanyang motorsiklo. Dead on the spot si Kudiamat. Habang ang kabaro niyang si Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz na sunod na humabol sa sospek, nabaril din. Ang ginamit na baril ay yung kinuha po niya doon sa isang pulis na una po niyang binaril. 200,000 pisong pabuya ang inilaan ng Central Luzon Police at munisipyo ng Bukawi para sa makakapagturo sa salarin. Talagang hindi ito papahuli ng buhay po sa tingin namin dahil nga based doon sa information provided ng informant, itong magkakapatid ay involved talaga sa pagbebenta ng baril. Naulilan ng De La Cruz ang 5 anak. Tragic po. Masakit po, napakasakit. Hindi ko lang po yung hustisya. Yun po yung sisiguraduhin po natin sa mga naiwang mahal sa buhay po ng ating 2 pulis na makakamit po nila yung kanilang hustisya. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ang 2 bayaning pulis. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mainit na panahon, huwag daw sabayan ng init ng ulo ayon sa Land Transportation Office. Pwede kasi ang magdulot ng away kalsada gaya ng mga naitalang road rage sa report ni Emil Sumangit. Tila nasa boxing match ang 2 lalaking iyan sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Ang palitan ng suntok ng taxi driver at delivery rider na tigil lang ng awatin ng isa pang motorista. Inaalam na ng LTO Central Visayas ang pagkakakilanlan ng 2 motorista at ang dahilan ng away. Next week. Na-identify ba natin na sila so far sa initial investigation? We will find out. Paalala ng LTO, huwag pairali ng init ng ulo sa kalsada. Maximum tolerance kay kung init ang ulo ni init ang panahon na isod na. Sa gitna ng ulan, binangga ng pampaserong jeep ang isang scooter sa JP Rizal Street sa boundary ng mga lungsod na Makati at Taguig. Natamaan nga po itong kanang binti ko. Masakit pa rin po hanggang sa ngayon. Ilang beses po siya umatras abante. Pagkatapos nun, bumaba siya at hinamon niya pa ako na ipagsuntukan. Umalis kalaunan ng jeepney. Bago ang insidente, sinita ng rider ng driver ng jeep dahil sa pagtigil ito sa intersection kahit naka-green light na. Sinasabihan na namin siya na umabante. Nagsasakay pa siya ng mga pasahero. Sabi sa akin ng driver,
huwag kang mangialam at nagtatrabaho lang ako. Sumuko na ang driver na sinampahan ng reklamong attempted homicide at malicious mischief. Tumanggi siya magbigay ng pahayag pero ayon sa magulang ng rider, nagsorry na sa kanila ang tsuper. Nakuna naman sa Davao City ang alitan ng mga driver ng taxi at jeepney nang umabante ang jeepney, isang pasahero nito nahulog sa daan. Habang ang taxi driver sumabit sa driver's side ng umaandar na jeep pero nahulog nang mag-swerve ang jeep. Sinisikap pang makunan ng reaksyon ng dalawang tsuper. Ayon sa pulisya, hindi na magdedemanda ang taxi driver at pasaherong nalagdag dahil nangako ang jeepney driver na sasagutin ang gamutan nila. Pero posibleng masuspindi pa rin ang lisensya ng dalawang tsuper. Emil Sumangil nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uuwi sa Pilipinas bukas mula Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. Maigpit ang seguridad sa paligid ng hotel sa Hong Kong na tinutuluyan ni Duterte. Nitong weekend, sa isang programa kaharap ang mga OFW, itinanggi niya ang impormasyong kumakalat na tumakas siya dahil maglalabas umano ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para sa mga kaso kaugnay sa madugong kampanya kontra droga. Handa raw siyang magpaaresto kung sakali. Tumangging magkomento rito ang Office of the Prosecutor ng ICC. Pero anila, gumugulong ang investigasyon sa mga krimeng naganap sa Pilipinas mula 2011 hanggang 2019, kaugnay sa war on drugs. Ayon sa Malacanang, walang opisyal na komunikasyon tungkol dito mula sa ICC at International Police o Interpol. Kung magkakaroon, handa naman daw ang mga law enforcement agency. Pakiusap naman nila sa mga taga-suporta ng dating Pangulo kung sakali, huwag nang pigilan ang pag-aresto para maiwasan ang gulo. Ayon naman sa Justice Department, sakaling may notice ay tatanggapin niya ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. Walang lugar sa bansa ngayong araw ang nasa danger at extreme danger ang damang init batay sa datos ng Pag-asa. Pero 10 mga bayan at lungsod ang nagtala pa rin ng heat index na 40 at 41 degrees Celsius. Sa pamantayan ng Pag-asa, extreme caution ang mga naturang temperatura. Ibig sabihin, dapat pa rin mag-ingat ang publiko. At hindi lang tayo mga tao, pati mga alagang hayop dapat daw protektado sa matinding init. Ang mga diskarte para riyan sa Tip Talk ni Katrina Son. Aircon at electric fan. Dahil sa mga yan, komportable si Iya sa bahay pati mga alagang Yorkie. Lagi raw niyang pinaiinom ng tubig ang mga fur baby para hydrated. Ngayong tumitindi ang init, lalo't may kapitbahay raw silang namatayan ng aso dahil sa heat stroke. Nakakatakot kasi syempre kaya ka nga nag-alaga, 'di ba, para maging partner rin sa ng buhay mo. Aircon is on din tuwing hapon at gabi sa bahay ni na Sharon para sa kanilang senior dogs. Pinaiinom niya rin sila ng tubig gamit ang syringe at tinitrim ang balahibo para mas presko ang pakiramdam. Punasan ng tubig sa dito sa ilalim ng tiyan nila para mawala yung init sa katawan. Yung lagyan ng yelo ipunas dito sa tiyan niya para malamigan sila. Ang fur mom namang si Selena, may dala raw na wipes at tubig para sa mga alaga tuwing lalabas. We keep her hydrated. Laging available yung water niya at home. Sometimes we put ice cubes para malamig to help her cool down. Ayon sa veterinarian, kapag mainit ang panahon, dapat at di magpabaya ang mga fur parent. Obserbahan ang mga sintomas ng heat stroke sa mga alaga. Halimbawa, labis ang hingal at paglalaway, lethargic o matamlay, tuliro, nahihilo o natutumba na, at minsan nangingisay pa. Pinakamainam na maitakbo sila agad sa veterinaryo, pero may first aid naman daw. Aalisin talaga doon sa lugar kung saan nandun yung aso kung mainit yung lugar na yon. So pwedeng ilagay sa isang area na magandang ventilation o tutukan pa nga ng electric fan. Babasahin mo yung mga paws, yung nguso, and kung pwede pa nga spray or basahin yung buong aso kung talagang gusto natin na mailabas niya yung init niya. May nabibili ring mga sabon at pet powder na may cooling effect. Dapat wag ding iwan ng mga alaga sa sasakyan nang walang aircon. At kapag gusto niyo naman daw ilakad ang inyong mga fur babies o mga alagang aso, kailangan ay hindi yung tirik na tirik ang araw. Makakabuti raw kung hapon na para hindi na mainitan ang inyong mga alaga. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Vlogger na nagbihis suso o snail gumapang sa kalsada sa Consolacion, Cebu. Nagpabagal ito sa daloy ng trapiko. Humingi na ng paumanhin ng vlogger pero ang pulisya desididong ihabla siya. Ipinatawag na rin siya ng alkalde ng Consolacion. 3 tauhan ng Office for Transport Security na hinabol ang pasahero dahil sa nakita umanong bala sa bagahe, sinibak sa pwesto at inilagay sa floating status. Nasa boarding area na ang pasahero ng puntahan ng mga taga-OTS. Walang nakitang bala, basyo o anting-anting sa kanya. Brownout sa 3 terminal ng NAIA nitong weekend, pinuna na DOTR Secretary Vince Dizon. Hindi raw katanggap-tanggap na matagal bago gumana ang mga generator set. Pinag-aaralan ng NAIA Infra Corporation, ang private operator ng NAIA, na ikonekta sa national grid ang kuryente ng paliparan. Mahigit sa 2,000 trabaho sa agriculture, construction at manufacturing alok ng bansang Hungary para sa mga Pilipino. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na 3 araw na lang, eleksyon 2025 na. Patuloy sa pangangampanya at pagsusulong ng kani-kanilang advokasya ang mga senatorial candidate. May report si Rafi Tima. Nasa Iloilo si Amira Lidasan para makipagdialogo sa iba't ibang sektor kasama si Congresswoman Arlene Brosas. Naghayag si Atty. Sunny Matula ng suporta sa mga magsasaka. Nagbigay naman ng suporta sa mangingisda si Roberto Balyon. Sa Quezon City, inilatag ni Manny Pacquiao ang advokasiyang pagpapalakas sa small businesses. Binisita ni Kiko Pangilinan ang isang bangus processing facility sa Dagupan. Pinuri ni Ariel Querubin ang pagganda ng turismo sa Misamis Occidental. Kinilala ni Senator Francis Tolentino ang ambag ng kababaihan sa lipunan. Sabi ni Benhar Abalos, kailangan palakasin ang local government code. Libre at de kalidad na health service ang isinulong ni Alin Andamo. Isinulong ni Mama Aquino ang pagpapalakas sa paglikha ng trabaho sa mga lokalidad. Kinumusta ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Proteksyon sa mga toda at motorista ang inilatag ni Congressman Bonifacio Bosita. Sa Tarlac, nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Maayos na local governments ang binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Sa Bohol, isinulong ni Atty. Angelo de Alba na taasan ang pondo ng husgado. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Jansan. Sa Iloilo, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda. Kasama niya si Mimi Doringo sa pagkontra sa jeepney phase-out. Ipinaglalaban ni Luke Spirito ang pagsugpo sa kontraktualisasyon. Si Congressman Rodante Marcoleta, formal na inadapt ng People's Reform Party. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Misteryo pa rin ang mga natitirang housemate na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition. Sa episode ngayong gabi, opisyal lang nakilala ang first house guest ni Kuya, ang phenomenal content creator from Quezon City na si Ivana Alawi. Sumabak na rin sa first tasks ang Kapuso housemates with Gabby at Melay versus Kapamilya housemates kasama sina Mavi at Alexa. Pero dahil hindi sila umabot sa oras, natalo ang dalawang team. At ang consequence, mananatili muna si Mavi sa loob. Magiging official housemate kaya siya o celebrity guest? Sa viral at usap-usapang pilot episode kagabi, nakilala na ang first 15 housemates ni Kuya. Binubuo yan ng 8 artists mula sa Sparkle, habang 7 naman mula sa Star Magic. Labing-2 buhay at nakasakong biik ang bistadong isiniksik sa compartment ng isang kotse sa General Santos City. Ayon sa City Veterinary Office, galing ng Glan sa Sarangani ang mga biik. Pero walang dokumento ang mga ito. May ordinansa ngayong nagbabawal sa pagpasok ng pork product sa Gensan bilang pag-iingat sa African swine fever. Parang nasa nature documentary ang magkakaibigang nag-boating trip sa Zamboanga del Sur. Nakita kasi nila ang kumpol ng mga dolphin at balyena na tila nagsasanib puwersa para protektahan ang isa't isa laban sa mga pating. Puso na yan sa report ni Ian Cruz.
1 in a million para kay Jomar at kanyang mga kaibigan ang recent boating trip nila. Habang naglalayag mula Sultan Naga di Maporo, Lanao del Sur, papuntang Pagadian, Zamboanga del Sur, may nakita silang 2 dolphin. Sinundan nila ang mga ito at dinala raw sila sa grupo ng mga dolphin. Na nagdala naman sa kanila sa isang sperm whale na nagpakitang gila sa tricks. Nang sundan naman nila ang sperm whale, lalo pa silang na-amaze sa nag-welcome sa kanila. Whale, whale, whale! Sandamakmak na sperm whale! Ang mga tagpong yan sa Ilana Bay sa Tukuran, Zamboanga del Sur, too good to be true raw, sabi ni Jomar. Pero na-curious sila kung bakit nakapaligid ang mga dolphin sa mga balyena. So Jomar jumped into the sea at nagulat daw siya nang sa kanyang ilalim may tila pating. Kaya dali-dali siyang umakyat sa bangka. So Jomar, who jumped into the sea, jumped to conclusion. Baka pinoprotektahan nila ang isa't isa sa mga pating. Nakitaan nga raw nila na mga kagat at dugo ang ilan. Ang kanilang wild adventure sa dagat, definitely memorable. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.